sa Acts chapter 1 verse 8, New International Version, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witness. Sa akin pong outline, ito po ay meron naka-bold letter. Ano po? You will be my witness in Jerusalem, and in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. You will be my witness in Jerusalem. Ngayon po, dito po sa first, kung yung pong mapapansin at yung pong nabasa, at palagay ko may nabasa na ng bawat isa sa atin, the first 7, ang 7 pong chapter ng Acts, ano po, ito po ay nagpapakita ng 7 church in Jerusalem. Ano po? And the next 5 chapters, ito po ay naglalarawan, nakapokus doon po sa Judea and Samaria. And the rest, ito po ay tumutukoy na doon sa paghahayag ng salita ng Panginoon outside sa Judea and Samaria hanggang ito ay makarating doon sa Rome. Na kung saan nung araw merong kasabihan, all roads leads to Rome. Ano po? Kaya ito po, after the Rome, ito po ay kumalat na sa maraming bansa ng ating daigdig. Yan. Ngayon po, dito po, as I observe, at palagi ko naman na-obserbahan din ninyo, wala ba yung Acts chapter 1 verse 8, please? Ano po? Ang obserbasyon ko po rito at gusto ko pong ibahagi sa inyo, meron po number 1, there is a promise. Kasi doon po sa doon po sa The Passion Bible, ano po, ang pagkakasabi po rito, but I promise you this, ano po, the Holy Spirit will come upon you. Ibig sabihin, what is the promise? And the promise nga po is yung sinasabi na that is the power to be received. Yung kapangyarihan na ating matatanggap. Ano po? Ma-receive. And the number 2 observation ko po nakita dito ay there is a process. Una, there is a promise, there is a process. Ano po yung process nito? The process by which we can receive the promised power. And that is when the Holy Spirit comes upon us. Ano po? Ito po ang proseso para natin ma-receive ang kapangyarihan. Yung kapag tayo po, ang banal na Espiritu ay sumaatin na. And the third po, na observation ko rito, ay there is a purpose. Ano po ang sabi? You will be my witnesses. And that is the purpose. Not only in Jerusalem, but to the outermost part of the earth. Ano po? Yan ang purpose. But, hindi lamang naman ito ang purpose ng Banal Espiritu sa atin. Ano po? But in this case, nakita ko lamang, ito po ang nakalagay. Ano po? Praise God. We are need. Ano? We all need. Ano? Na tayo ay mapuspos ng Banal na Espiritu. And once na tayo po, nung tinanggap po natin ang Panginoong Hesus bilang Lord and Savior, tayo po ay napuspos ng, pumasok na po sa atin ang Banal na Espiritu. Our spirit then, nung hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, our spirit is dead. Patay po ang ating espiritu kasi ang tao binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu. Nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, our spirit is dead.
Wala tayong pakialam sa mga salita ng Diyos. Ang iniisip lang natin ay tayo, ay. Ano? Once na tayo ay na-born again at nakakilala sa ating Panginoon, the Holy Spirit filled us. Ang ating banal, ang ating espiritu ay nabuhay. Kaya naman, tayo ngayon ay makakapag-witness na sa ating, sa yung nais ng Panginoon ay magagawa na natin. Praise God. Yun po ang purpose ng tayo ay when the Holy Spirit comes on us. Ano po? Praise God. Ang topic ko po ay pinamagatan ko po a call to witness. Kaya po dito po sa aking outline ay naka-bold letter po yung witnesses or witness. Ano po? Ang tuloy na sabi ko, a call to witness, yan po ang pangalan ng ating topic. Ngayon, number 1 na ating pag-aaralan, ano ba pag-aaralan natin muna, what is a witness? Ano po? What is a witness? Ang witness po, ito po yung tulad ngayon, kaya ko po ito nabanggit kasi po siguro man nakikita nyo sa TV, maraming mga witnesses na tayong nakikita, subalit hindi natin malaman kung sila ay nagsasabi ng totoo. Ano po? Dictionary defines the word witness this way. Ito po ang pagkaka-describe or defines ng the word witness. One who has seen and heard something. Siya na nakakita at nakarinig na isang bagay. Number 2, one who furnishes evidences. Siya na nagbibigay ng mga ebidensya. And number 3, one who testify the truth. Yan po ang true witness. Ano po? In the court of law, sa ating po, ano po? Sa batas natin, a witness swear, nanunumpa on a Bible and promises to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. If the witness fail to testify truthfully, kapag hindi siya nakapagsaysay o nakapagtestigo ng totoong pagtestigo, he can be indicted. Ano po? Siya ay makakasuhan for perjury. Yung bang, kasi po yung perjury po, ito po ay kay nagsalita, nagsinungaling under oath. Pwede kang magsinungaling, halimbawa, hindi under oath, hindi po yung perjury. Pero once na you are nag-swear under oath, ang ikay nagsinungaling under oath, that is perjury. And you can be put to jail. Maliwanag po ba? Praise God. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung witness for Christ, witnessing for Christ. Ano po? Ang pag-witness sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, unahin natin muna, ano ba ang role ng witness sa ating Panginoon? Kung tayo mag-witness sa ating Panginoong Hesus. The role of witness is simply, tulad ng ating, nung description ng witness, ano po? Is simply to tell and share. Tell and share all that they have seen, heard, and experienced. Ano ba na-experience mo nung tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? God does the transformation. Ang Panginoon Diyos ang siyang nagtatransform ng isang tao. Hindi po tayo.
it is also worth noting, dapat nating pakatandaan that all, ang lahat, who knew Jesus, nakakilala sa ating Panginoong Jesus, are to proclaim Him. Dapat natin siyang ipoproklama. Dapat tayong mag-witness sa Kanya. Not just, hindi lamang, not just a certain person or not just as a talented person, but all nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Siya po, tayo po na nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Mamaya po, dadaanan natin po ang marami pang mga bagay patungkol dito. Ito pa yung pinag-aaralan ko, medyo po ako nagkaroon ng ipinaalala sa akin ng Panginoon yung magkaroon ka ng pagkahabag sa mga tao na wala pa sa ating Panginoon. Praise God. Dito po sa, brother, paki-plus nga, Isaiah 43, chapter 43, verse 10 to 12, please. Ayan, basahin po natin. You are my witnesses. Hindi lamang po ito sinabi doon sa mga Israelita. Kasama po tayo dito na sinabihan ng ating Panginoon Diyos na you are my witnesses. The Lord's declaration po. Sige po, brother. And my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. No God was formed. Wala nang ibang Diyos before me, and there will be none after me. Wala nang ibang Diyos after Him. And then I am the Lord, and there is no other Savior. There's no Savior but me. And the last, alone. I alone declared, save. I alone declared, save, and proclaim, and not some foreign God among you. And next, so that, and so that you are my witnesses, the Lord's declaration, and I am God. Makita natin dito kung paano kahalaga ang bawat isa sa atin. Tayo ay pinahalaga. Noona tayo pa ay naging witness. Binigyan sinabi tayo, and then dito sa lugar, sa huli, inulit po ulit. And you are my witnesses, declares the Lord, that I am God. And I am God. Ano po? Ganun kahalaga tayo. Ganun pinaalala sa atin ng Panginoon ang pagsaksi, pag-witness natin, pagpatotoo, pag-declare natin sa kabutihan ng Panginoon ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. And then, doon po sa susunod, 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare. You may declare. Dapat nating ipahayag the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Tayo na dati nasa kadiliman na tayo nahango doon sa kadiliman na iyon. Sabi na po doon, we have to declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Ano pa? Talagang ito'y pinakikita na sa atin ng Diyos na we are a chosen people. We are a chosen people. Remember that? Marami pang tao sa sanlibutan na hindi pa nakakakilala sa ating Diyos hanggang sa kasalukuyan. But remember this, my fellow brethren,
We are chosen people. Tayo pinili na. Kaya ang ginagawa na, ang dapat lamang natin gawin, yung pagkakapili sila sa atin, ay pahalaga natin. Ano hinihingi sa atin? Mag-witness tayo. Praise God. And then sa 1 Peter chapter 3, verse 15, but in your hearts, rebuild. Rebuild pag sabihin, rebuild ating rebuild Jesus, Christ, as Lord. Always, ito ang sabi, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Dapat alam natin ano ba ang inaasahan mo sa pagsama mo, pagiging born again mo. Dapat makapagbibigay tayo ng sapat na tugon. Ano po? We have to declare that. Ano ba ang ginawa sa iyo? Ang ibig na sabihin, ano ba ang ginawa mabuti sa iyo ng Diyos? Nung ikaw ay tinanggap mo ang Panginoon Jesus bilang Panginoon sa sarili tagapas. Number one, ano ba ang nakakatuwa? Tayo ay tinuring na anak ng Diyos. Tinuring tayo. That's awesome. Yung iba nga ay siguro anak ng kanilang Diyos ng sanlibutan. Ano po? Pero tayo, we are the children of the Most High God. Praise God. Praise the Lord. And verse 16, babasahin ko pa rito. Keeping a clear conscience. Ito pa sinasabi sa atin. Keeping a clear conscience so that you who speak for those who speak maliciously. Ito kasi marami tayong naririnig na pumugutya. Hindi lamang kay Senator Joel, maging sinasama na ang ating simbahan. Ano sabi po ito? So that those who speak maliciously against you and the good behavior in Christ may be ashamed of his slander. Yung kanyang pangungutya sa atin. Kung ito'y masasagot natin ng tama, kinakailangan hindi lamang kung masasagot, dapat tugunan natin ito ng tama. Doon last month, yung ating pong team, doon po sa tungkol sa humility, pero hindi po yun. Meron doon pinakita sa akin ng Panginoon Diyos chapter 13, verse 15, ang sabi ng Panginoon, Jesus, I have given you an example that you may do, na dapat yung sundan. Ibig sabihin, our example is the best sermon. Tayo'y nakakilala sa ating Panginoon. Kinakailangan yung pagiging excited. Tayo ay hindi pa nakakakilala, alam ng ating kapitbahay na gano'n ng ating ugali. Wow! Nagbago na pala si Jeff Rocks. Nagbago na pala. Iba na pala ang kanya. Maano na siya. Dati Jeff Rocks ang tawag sa kanya. Ngayon ay anak na ni Jesus. Anak na ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya yung sinasabi dito, kinakailangan, ano yung unang-unang sinabi? Keeping a clear conscience. Keeping a clear conscience. Panatilihin natin ang ating sarili na ang ating konsensya ay malinis. So that those, ulit-ulitin ko ito, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ, ang inyong mabuting ginagawa, ang iyong katangian sa Panginoong Jesus, yung mga tao na gumagawa noon ay mapapahiya kapag nakita sa iyo ang mabubuting bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Muli, praise God! Ngayon po, sabi po ni Charles Spurgeon
Sabi po niya, I count it no small honor for the good Lord to call me as a witness. A witness in his case. Hence, I, for one, am willing witness. I need no subpoena to compel me to come forward and be as such witness as I can for the glory of His great name. Ano sabi po dito? Kasi ang mga salita nung nakaraang mga nanaunang panahon ay para bang mga reverse psychology, ano po? Sabi po niya rito, I count it no small honor. Ibig sabihin lang niya, isang malaking karangalan. Pero ang ginamit niya, I count it no small honor. Ngayon, kung talaga tatagaluhin natin, isang malaking karangalan sa atin, ang para sa ating Panginoon, sa mabuting Panginoon, to call me, para ako'y tawaging isang saksi o sa kanyang kaso. Hence, I for one, subalit isa ako na nagnanais na magpatotoo. I need no subpoena. Hindi na kailangan ang paanyaya ng korte para ako ay mag-witness sa ating Panginoon. Di po ba? Wala na, hindi na kinakailangan yun. Para tayo ay mag-forward, para mag-witness, magpatotoo sa ating Panginoon Diyos. Okay. Ngayon po, ang ating po pinag-aralan kanina ay role ng isang witness. Ngayon po, ang susunod po, letter B, kasi po na witnessing for Christ po ang ating pinaka-heading, ano po? Letter B, the witness role description. Ano ba ang kanyang gawain? Number 1, a witness tells the truth about Christ. Yun lang. The witness tells the truth about Christ. As Christians, we are called to be witnesses for Christ who present as a testimony about truth that you have experienced and heard. Sounds para bang paulit-ulit na lang ako, pero iyon ang nilalaman ng ating katuruan. Ano po? And then, be prepared to tell the hope we have in Him. Kanina, nabanggit ko na rin po yun. 1 Peter chapter 3, verse 15 to 16. And then, dito po, ang mga sumunod po, ang mga disciple ay nag-testify din. Ano po? The disciple testified the things they knew to be true. Ang alam nila na totoo patungkol sa ating Panginoong Hesus. And above all, at higit sa lahat, they testified the truth of the resurrection. Huwag po natin kalilimutan yun kapag tayo nag-testify. Ano po? Kapag tayo ay nakipaghalubilo sa ating sa gusto na nilalagay ng Diyos sa ating puso, na ating ipinanapanalangin na dapat natin puntahan na tao para bahaginan ng salita ng Diyos. Ganun po yung ang dapat natin gawin. Ipanalangin mo na, nakita mo yung si kapatid, nakita mo yung isang dati mong classmate ng high school, nakita mo sa Facebook, ngayon, pinalangin mo siya, and then later on, kumustahin mo, and then unti-unti i-share mo ang salita ng Diyos. Praise God. Ano po? Kaya nga dito po, may patotoo po ang mga apostol, ang mga disciples sa ating Panginoon. Acts chapter 2, verse 32, God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of the past. Ang nagsasalita po nito ay mga disciples. Ano po? Marami po dito sa Book of Acts na nagpapatotoo ang mga apostol. And babasahin ko lang po yung dalawa. Acts chapter 3 verse 15. Sabi po ng mga apostol, you killed the author of life, but God raised him from the dead. But God raised him from the dead. Kung natin kalilimutan yan, ano po? We are witnesses to this. Ang mga apostol po nagsabi nito, yung mga disciples ni Jesus, na sila ang nag-witness
dito. Ano po? Praise God. Ang iba pong mga verses po, para kung kayo po ay may nagtitake note, ano po? Acts chapter 10, 39 to 40, 13, verses 30 to 31, 22, 14 to 15. Yan po ay mga patutuo ng mga disciples sa Panginoong Jesus. Ang number 1 po natin pinag-aralan, a witness tells the truth about Christ. Number 2, a witness, kanina, tell. Pero halos pareho din, ganun din yung magkatuloy. Pero iba lang yata ang pagkaka-spell, a witness shared what he has experienced. Ibabahagi mo. Pag nagbahagi ka, isasalabihin mo rin. Ano po? Pero dito, shared what he has experienced. Ano ba yung na-experience mo? Nung matanggap mo ating Panginoon Jesus. Ang sabi po ni Billy Graham, witnessing is a vital part of Christian life. Ang pagpatotoo ay isang vital part ng buhay Kristiyano. The Bible teaches that, ito po the Bible teaches that the true believers will desire to share. The true believers will desire to share. Ano po? With others, what God has done for him. Yan po ang mga katagang nabigkas ni Billy Graham po. At kinote ko po. Kaya kinakailangan, kung sinasabi mo ikay true witness, true believer of our Lord Jesus Christ, tayo ay, we have the desire to share what God has done for us. Ano po? And dito, a witness share, and dito po isang biblical example na kung saan doon po sa The Samaritan Woman at sa ating Panginoong Jesus, doon po sa John chapter 4, 28 to 30 and 39 to 42. Sabi po ng verse 28, iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, halik kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na ba ang Kristo? And verse 30, kaya lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Verse 30. And then verse 39, marami Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus. Dahil sa patotoong ito ng babae. Nag-witness yung Samaritan woman. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Ganun. Ito po isang biblical example na kung saan, ito yung mga Samaritano na kung saan ay tumilala sa ating Panginoon Jesus. Praise God. Ano po, hindi nagatubili ang Samaritan woman na magpatotoo para sa ating Panginoon Jesus. And number 3, description ng role ng isang witness. A witness remain faithful to the end. Remain faithful to the end. The Greek word for witness is martures. M-A-R-T-U-R-E-S. Martures. Where we derive the English word, kung saan natin ginawa yan, the word martyr. Ano po? Kaya po, kinakailangan kapag ikaw ay talagang, kung ikay sinasabi kung witness ka ng ating Panginoon, naruroon na ikaw ay talagang you will share the word of God. You will love, you will be faithful to Jesus unto the end. Ano po? Being a witness for Jesus means being, ito nga, babasahin ko, being faithful to Him no matter the cost. Ano ba ang halaga nito? And speaking up for Him even when others oppose you. Tayo ay nagsasalita, ipinapahayag natin siya, anuman ang sabihin ng iba. Kasi nga, di ba, tulad kanina ng sinabi ko, na ang tungkulin lang naman natin ay magbahagi. Huwag
Huwag natin hintayin, huwag natin hinayatin sila, sige, tanggapin mo na sa Jesus. That's not right. Ang banal na Espiritu, ang siyang mag-uusap sa tao para tanggapin ang Panginoong Jesus. Hindi tayo. Our part is only to share. After the sharing, sister, brother, pwede ba ipanalangin kita? Sige, alis na kami. Next time, magkita ulit tayo. Mga ganun. Hindi. We must not be, we must not prolong yung ating pakikipag-usap, lalo na kung tayo nasa highway, kung tayo nasa isang lugar, kung tayo nasa shade. Brother, pwede ba, may pag-pray kita, nakita kong mukhang may sugat ka sa binti, nahirapan kang lumakad, pwede bang ipag-pray kita? Ganun. O, kunin ko yung pangalan para maisama kita sa mga prayer na ito sa mga susunod. Ganun. We must not be preachy. Pag sinabing preachy, yung para masyadong mahabang mga pananalita na kung saan ay halos pa ulit-ulit lamang. Ganun ang ating dapat gawin. Ano po? Okay. Ang isa pa po, it involves deep and unwavering commitment. One unwavering commitment to live out. Ito po ang isang duty ng ng isang witness. Kapag siya ay naging faithful, kung talaga siya faithful sa ating Panginoon, tulad ng ating sa bayan, sa mission, di ba? Living out, ano po? His teaching with integrity and courage. Kinakailangan isakagbuhin natin ito. Hindi makikita tayo dito sa church na, I'm not rebuking, but this is but I see sometimes that this is a reality na kumisan sa simbahan, masyado kang talaga na pinakikita mo ang iyong magandang ugali, pero may time na paglabas mo, iba na kumisan. Huwag po tayo gano'n. Wherever we are, kung ano ang ating attitude doon sa simbahan, ganoon din dapat ang attitude natin sa labas para makita talagang tunay na maipakita natin ang katangian ng ating Panginoong Jesus. Praise God! And then, next topic na po tayo. The need to witness, to take heed. Last na po ito. Tatlong bagay lang po ito, maiksi na lang po ito. The need to witness, to take heed. Ano ba? Ang kailangan natin magpatotoo, pag sabihin ng to take heed yung mabigyan natin ng close attention o gawin natin. Ano po? Na dapat gawin natin. Number one, there is a supreme command to follow. Ano yung sabihin? There is a supreme command to follow. Makikita po natin doon sa Matthew chapter 28, verse 18-20. Ano? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations. Therefore, make disciples of all nations. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Jesus is the supreme commander. At ano ba niyang supreme command? Go and make disciples of all nations. Ang mga believers of Christ are the one who are commanded. Tayo yun. Tayo yun. Hindi lang po mga pastor ang sinabihan. Tayo po lahat. Ano po? And then, kung saan naka-address yung kumanta sa atin po yun. Sa all nations are the recipient of the command. Sila po ang dapat nating bahaginan. Po isang katanungan. Sa bawat isa sa atin, maging sa akin, dito po ginagawa ko, pinag-aaralan ko. Ang sabi po, do you love Jesus? Do you love Jesus? Yes!
Praise God. Sabi ng Panginoon Diyos, sabi ni Jesus, pasensya po muna. Tulad ng sinabi ko, do you love Jesus? Ang bawat isa sumunod sa atin ng Amen. Amen. Jesus said to His disciples, ano po, if you love me, kung mahal mo ako, kung mahal ninyo ako, you will do as I command. Gagawin ninyo kung ang aking sinabi. What's the command? Go and make disciple. Hindi po sinabi, obey my commandments. Doon po sa, yun po yung you will do as I command. Yun po sa CEB version ng Bible. Ano po? At doon po sa New Living Translation, ang sabi po doon, obey my commandments. Ano po? Ngayon, dito po sa susunod na verse, doon sa verse 20 muna na Matthew, ano po, and teaching them to obey everything I have commanded you. Tuturuan natin sila. And surely I am with you always to the end of the age. Ano po? Doon sa Mark chapter 16, verse 15 and 16, He said to them, go into the whole world. Preach the good news to all creation. In verse 16, whoever believes and baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. The command is go. Not stay in your comfort zone and wait for the unsaved. Wait for the unsaved that they might know Jesus. Hindi ganun ang command eh. Nasabi, go. Go. Kumayo. Wala tayo, hindi natin mararating mga unsaved kung tayo ay will be stagnant doon sa ating comfort zone. Naroon lang tayo. Ano po? Pwede naman natin gamitin para baka naman may magsabi, meron social media, okay, that is. Ano po? Pero yung maraming mga tao na hindi natin kilala, na hindi natin pa-friend, dapat natin babahagi ng salita ng Diyos. Ano po? Masahin po rito, the command is go, not stay in your comfort zone and wait for the unsaved that they might you Jesus. Hindi lang dapat natin sinindihin para sila ay makilala niya Panginoon. Ganun ba? The answer is no. Ano po? Romans chapter 3, ito halos alam na natin kung bakit. Alam na natin ito. Every now and then, ito inabamugin sa bawat mga pagtuturo. Chapter 10, verse 13. For everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Ito inaawit pa natin. Ano po? Verse 14. How then they call on the one they have not believed? Paano sila tatawag kung hindi man nila pinananampalatayaan? And then, and how they can believe in the one of whom they have not heard? Hindi naman nila narinig. Ano po? And how can they hear without someone is preaching to them? Hindi naman ito sabi sa preaching, pero ito kasama na rin yung witnessing natin. Ano po? And how can they preach unless they are sent? Sent ourselves, lumabas tayo. Ano po? If we are going to, ang nice ng Panginoon tulad ng ating tema ay pontification. Ano po? Okay. Number two po, na dapat nating bigyan ng masikhay na atensyon. Ang sabi po dito, there is a soul. Merong kaluluwa begging from hell. Dito po ako medyo na-touch mabuti nung pinag-aaralan ko ito. There is a soul begging from hell. Ito po ay doon sa pangyayari sa the parable nung si
ano po, yung the rich man at saka si Lazarus. Siguro man, every one of you knows the story. Ano po? Babasahin ko po yung verse 27. He answered, chapter 16 po ito na Luke. He answered, Then I beg you. Naninigluhod. Ano po? Ito po ang nagsasalita po dito yung mayaman. Ano po? The rich man. Father, send Lazarus to my father's house. Bakit? Bakit siya nakikiusap? Verse 28, For I have 5 brothers. Let him warn. Let him warn. Palalahanan mo sila, bigyan mo sila ng pabala. So that they will not also come into this place of torment. Kasi po, kaya po ako ay medyo na, marami po akong kakilala na hindi ko nabahaginan ng salita ng Diyos. Ano po? Marami po. This soul na napunta na doon sa hell ay sumisigaw. Sumisigaw sila, ba't hindi naman sila maririnig? Sabi nga doon sa mga susunod na verses, kung hindi nila na pinakinggan ang mga propeta at ang mga saints, they will not rather listen sa someone na namatay at nabuha at umakyat sa langit para magbahagi ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya po, ibig sabihin dito, yung mismong kaluluwa na makasalanan na namatay ay nagmamakaawa siya. Kasi alam niya na talaga ang kahinatan ng kanyang mga kapatid kung di sila magbabago. How much more we are? Ngayon, ito God has ito ipinaalala sa atin ng Panginoon para ang mga bagay na ito ay magawa natin. May internalize natin. Ano po? Praise God. Doon po sa Ezekiel chapter 33 verse 7 and 8, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. So hear the word I speak and give them warning for me. Bigyan natin ng pabala yung mga tao na hindi pa nakakailan sa ating Panginoon. When I say to a wicked man, you will surely die, and if you do not speak out to dissuade him from his way, that wicked man will die from his sin, and I will hold you accountable for his blood. Alam na natin ito na siguro ng maraming. Kapag sabi, if you do not dissuade, pag hindi mo sila pinalalahanan, pinatigil sa kanilang masamang gawain at sila'y mamatay at hindi mo napalalahanan, ang kanilang dugo ay sisigilin ko sa iyo. Mabigat po. Kaya when I come to this, ako po yung nag-post and nag-pray to renew my commitment. Ano po? Para naman yung mga tao na kilala ko pa na hindi ko pa na ipagpe-pray, hindi ko pa nababahiginan pa ng salita ng Diyos, ay magawa ko. Praise God. And the last po, and I close, ano po? Ito po ang isang pinakahuli na there is a high price paid for every soul. Mahalaga ang ibinayad sa bawat kaluluwa. Ito ay ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya napakahalaga ng isang kaluluwa. Ano po? Ngayon, nasabi po dito sa TPT version sa Galatians chapter 3 verse 13, yet Christ paid the full price to set us free from the curses of the law. Ang Panginoong Hesus lamang ang nagbayad lahat ng ating kasalanan. Ano po? Doon po sa but with the precious blood of Christ, 1 Peter chapter 1 verse 19, that is why souls are important to God. Ano po ito? Sa kasunod po, not wanting everyone to perish. Hindi nais ng ating Panginoon Diyos na isang mga kaluluwa ay mapahamak, but everyone to come to repentance. At ito ay magagawa lamang natin. Ito ay magagawa lamang nila kung meron magbabahagi
sa kanila na salita ng Diyos. Mahal, ayaw na ayaw ng Diyos na ayaw na meron kaluluwa na mapunta doon sa impyerno dahil ang ipinantubos nga sa atin, pinantubos nga sa iyo at sa akin ay ang banal na dugo ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen. Praise God. Doon po sa Ephesians, ito ay ilang dalawang verse na lang po. Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood. Sa pamamagitan ng kanyang dugo. The forgiveness of His sin in the riches of God's grace. Ano po? Sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa atin, tayo po ay nagkaroon ng kapatawaran at naligtas tayo. Remember those three. Ano po? Remember those three. There is a, number one, there is a supreme command. Number two, there is a soul begging. There is a soul begging from hell. And number three, there is a price para sa ating kaligtasan. And lastly po, as I close, mukhang matindi ang aking sinabi rito, pero ito inilagay ng Panginoon sa aking puso. No? You have no right to be called Christian if you don't bear witness to Christ. Ask God to use you in witnessing, for the harvest is plentiful. Kasi naalala ko po yung Matthew chapter 9, 36 to 37 yata, 36 to 38, na kung saan ay Panginoong Isus ay nalaala niya, nakita niya yung mga tao, yung crowd, they were being harassed. They were being harassed and helpless. Dapat nakita rin natin yun yung ganun mga bagay, yung mga tao na nahihirapan. Okay, tutuloy ko po. The harvest is plentiful, but the workers are few. Para dumami, mag-raise up ka na. At sabi ko, sasama ako sa pag-witness. Gagawin ko ang pag-witness. Pray to God to give you a compassion. Magkaroon tayo ng compassion sa perishing soul. Ano po? As Jesus had. Kung paano ang Panginoong Jesus ay naroon, meron siya compassionate heart, dapat magkaroon din po tayo. That you may feel, para maramdaman mo the feelings of those who are, those who are being harassed, those who are slave in sin. Yung mga tao na patuloy na nagiging alipin ng kasalanan. Praise God!